Oo. Teka mo mga bastos mo. Maras kami diri ng mga Oh, grabe, ang tapang ni Dato Adlaw dito, no? Isarado kayo sa federal dahil mga bastos kayo. Ilang dong ilang. Uno ko man ang oras. Ilak, may mga nasa loob ba ng store na ito na nang isinarado nila ni Adlaw? Ano mo yung lugar sa Pilipinas? Mga bastos mo mo. Kamu may basko. So wala na kayong lugar umano dito sa Pilipinas dahil mga bastos kayo. Ito ang nangyari nung sarado sila, no? Pero nang naharang na sila, di na nakagawa silang muling pagsarado. Ito ang nangyari, nasa loob mismo nasarado sila. Pagpugos kami paglak nila, taga-federal. Dari kami nasuyod, taglak kami, hindi kami tagawas. Umurog-kurog ako. Kontrata po kami dito, 3 years. So may kontrata sila sa naturang tindahan nila, no, 3 years. Pero pumasok itong, makita nyo sa video, grupo ni Dato Adlaw. Kala namin taga-city sila. May mga ID kasi sila. Tapos naka-uniform. Punta daw kami sa office nila. Doon daw kami kukuha na permit. Isang beses lang daw po. Di po kagaya sa gobyerno na quarter. So isang bisis lang sila kukuha ng permiso doon sa kanilang Dato Adlaw umano. Isang bisis lang. Nagperma kami. Membro na po kami nila. Amin na daw tong lupa. Tsaka tong tindahan na to. Hindi na kami magre-rent. Tapos Pag marehistro na sila sa grupo ni Dato Adlaw, ilan na? Sa kanila na itong building at lupa, di na sila kailangan pang mag-rent. nalaman po daw ng gobyerno na member na kami nila, di na po daw kami palukaton lisensya, mas powerful daw po sila sa gobyerno. So, yun ang hirap pag managinip ng gising at naniniwala sa sariling kasinungalingan. Dahil mas powerful sila, imagine, ang sabi ng naturang grupo ay may kapangyarihan si Dato Adlaw na mag-control sa 4 na elemento. Ano yung 4 na elemento? Yung tubig, hangin, tubig, hangin. Yung apoy. Yung ano pa yon? 4 na lupa, no? 4 na elemento. Pero sabi din ni Bae Lourdes na itong 4 na elemento, ito ang tunay na Diyos. So kung tunay na Diyos itong 4 na elemento, tubig, apoy, hangin, lupa, pagkatapos si Dato Adlaw ay may kapangyarihang mag-control, ibig sabihin mas higit pa siya sa kinikilala nilang Diyos. Di ba? Umamo adto man kami sa federal na dili man kami sa federal nag-abang. Dari man kami sa tag-ija ng ining building. Sinabi nila na pumunta kami sa office nila dun sa Sabang Tres. Dun na nalaman namin na di sila taga-gobyerno. Di kami pumayag sa gusto nila. Gawa-gawa lang nila para panguputan kami. Galit na sila. Magbalot-balot na daw kami kasi papadlakan na kami. Yan. At ang abangan na lang natin ang paglabas sa mga warrant of arrest na hinintay ngayon todo bantay ang PNP sa pugad ni Dato Araw. Deployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi i-serve. Pero ang bayan is i-surrender nyo. Ay, hindi pwede. Ayaw nyo, hindi pwede. Namin kayo. Sino kayo mag-huli? Ayan. Abangan na lang natin yung labas sa mga warrant of arrest para sa paghuli ng naturang grupo. May mga miyembro na sumurrender na sa PNP, mga kapatid. Ang daming grupo pala diyan, no? Dahil may isang
dalaga na deliverance ni Father Darwin dito mismo sa amin, galing sa Surigao ang ninuno niya, lalo na sa tinitirahan ni Senior Aguila, no? Doon sa kay Senior Aguila. Imagine, ibang grupo din sila, ibang pananampalataya sila. Dami pala diyan, ha? At yung lulo niya, kinikilalang Diyos umano sa mga miyembro. Ginawan talaga, kung maalala ninyo, yung grupo ni Senior Aguila, meron siyang monumento, di ba? Meron siyang larawan. Ang lulo rin niya, meron ding monumento, may larawan. At literal na sinasamba talaga ng mga tao na kaanib sa naturang relihiyon ang larawan ng lulo niya. Oh. So, yun. Sandali. Okay. Yun. May nabasa kasi ako dito na nag-comment. So, yung lulo niya, sinasamba, umano. Pero, patay na ang lulo niya. Na-process siya ni Father Darwin, ako ang nag-assist. Grabe talaga ang reaction niya. Grabe, grabe. At kailangan yun ng series na process. Sabi niya, ang lulo niya na matagal nang patay, palaging nagpapanaginip niya. At sinabi daw sa kanyang panaginip na sabihin mo sa mga miyembro ko na itigil na nila ang pagsamba sa imahen ko dahil mas lalong na torture ako dito sa impyerno. 'Yon ang sabi niya, no? So siguro na nagsubaybay ngayon pero di ko pinangalanan yung na-process namin na ang lulo niya ay sinamba, ginawan, pero iba umano na grupo kumpara sa grupo ni Senior Aguila. So dami-dami pa lang mga grupo diyan maliban sa kay Senior Aguila. Ito pang grupo, meron pang grupo ni Commander Tigre, no? Na di daw matatablan. Oh. At meron pang Maharlika Tribal Kingdom na nauna nating pinakita dito na may sariling gobyerno, may sariling justice system, may sariling bangko, meron din silang sariling currency. Oh. So, sariling gobyerno talaga. Oh. Plus, nandito pang grupo ni Queen Helen, meron pang isa na pakilala pero di taga Surigao. Queen Helen III Abdurrahman. Oh. Oh. Na claim na sila din ang may-ari sa Pilipinas. At walang bisa na pati ang pira sa buong mundo. Nako. Okay. So, totoo talaga ang babala sa Biblia. San Mateo 24:24. Kaya dapat mag-aral tayo sa tamang pananampalataya para hindi basta-bastang madaya. Okay, pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito mga kapatid. Sa ating mga kasama dyan sa punto por punto. At kung meron man kayong mga katanungan, pwede kayong okay. Lahat ng mga pastor na may kakayanang patunayan ng iglesyang kinaaniban nila can be traced back to the first century church founded by Jesus Christ. Hinahamon niya na harapin siya sa isang face-to-face live debate. Ito naman Edmundo Pilapil. Kung sa tingin mo marami siyang iniligaw, bakit hindi mo tanggapin ang challenge niya? Sabi mo kasi marami siyang iniligaw. Ba't hindi mo tanggapin ang challenge ni Father Darwin? Hamunin mo siya sa isang face-to-face debate sa Tagbilaran. Kasi pinapayagan siya ni Bishop sa Tagbilaran lang. Huwag kayong mangarap. Kaya ba ni Tell the World ba? Yung matakutin sa Tell the World. Matakutin yun.
puti na si Tell the World, gusto niyang labanan si Brother Darwin face to face.